Tinawagan nito ang dalaga. Ano? Success ba? Imbes na hello ay iyon ang bungad nito sa kanya na ikinatawa niya. Oo, success. Good job, anang dalaga. Tungkol nga pala sa nangyari kagabi, okay na yun diba? I mean, walang issue? Oo naman, yan nga rin ang gusto kong linawin sa'yo. Wala naman talagang issue sa kanya yun dahil he wouldn't take it against her. So, where do we go from here? Itutuloy pa ba natin? Tanong ng dalaga. Only if you want to, ani Marvin. Pero nag-iisip na siya kung saan sila pwedeng mag-date, ano ang pwede nilang kainin, anong activities ang gagawin. I want to. Sabi nito at pinag-usapan nila kung kailan sila magmi-meet ulit at kung saan. At sa pagdaan nga ng mga araw ay naging mas malapit na sina Rachel at Marvin. Lagi siyang sinusundo ng binata sa spa pagkatapos ay kakain sila sa labas o kaya ay mamamasyal. Naging ganon ang routine nilang dalawa. Pero nahahalata na ni Rachel na sobra siyang asikasuhin ni Marvin. Because for Marvin, theirs was not a casual relationship. Sa pananaw nito, they were building something. Marahil ay isang seryosong relasyon. Only they were not. Mali ang intindi nito sa sinabi niya. At mas mabuti nang maging malinaw ang lahat habang maaga pa. Hindi siya paasa. At ayaw man niyang dagdagan ang rejection na naramdaman nito dulot ng ibang babae ay wala siyang choice. Habang kumakain sila sa isang restaurant, Marvin, ano? Yung meron tayo, gets mo ba? Hindi ito umimik kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. No strings attached. Ito na yun, no labels, gets mo naman diba? Hindi pa rin ito umimik, she closed her eyes. Paano ba sila nagka-miscommunication at sa ganito pang bagay? Ang dati ng malabo ay lalo tuloy lumabo. Tumango na lamang ang binata at wala silang imikan habang pauwi na sila. Pagkarating sa bahay ay malalim ang iniisip ni Marvin. Rachel made him feel that he was a different man. Bonus na lang na kahit hindi tipikal ay napakaganda nitong babae. Gusto niya talaga ang dalaga, kahit ilang linggo niya palang itong nakikilala ay binago na nito ang buhay niya. Hindi man ito handa sa seryosong relasyon, he wouldn't take it against her. Unlike him, galing ito sa matinding breakup at wala siyang balak na madaliin ito. Noon siya nakapagdesisyon. Kung ayaw ni Rachel ng totohanang relationship, okay lang yun sa kanya. Pagbibigyan niya ito. Pero at the same time, bibigyan niya ito ng rason para pumasok ulit sa commitment with him. He would be the best non-boyfriend ever. Wika ng binata sa sarili. Hoy, anong oras na? Gising ka pa rin? Tanong kay Rachel ni Sammy. Kakalabas lang nito sa sala at marahil ay pupunta sa kusina para mag-midnight snack. Namumuti at nangingintab ang mukha nito dahil sa night cream. Hindi ako makatulog eh. Ibinaba niya ang hawak na cellphone sa center table. Magmi-midnight snack ka ba? Padamay naman, gutom na rin ako eh. Sammy eyed her cellphone. Hindi makatulog o ka-text mo lang si Marvin? At saka, anong midnight snack ang pinagsasabi mo dyan? 4:00 na ng madaling araw, friend. Napatingin siya sa wristwatch. Ang bilis naman ng oras. After dinner ay nagsimula na silang magpalitan ni Marvin ng text messages. Naisipan kasi nitong itanong ang kwento sa likod ng marami niyang tattoo, afro na buhok at black makeup. Sinabi niya rito na ang fascination niya sa mga tattoos ay nagsimula sa isang ex-boyfriend. Ang kawalan niya ng pasensya sa ilang oras na reband o pagplansya ng buhok at pag-enjoy sa kontrast ng itim na makeup sa maputla niyang balat. Mula roon ay lumawig na ng lumawig ang usapan nila hanggang umabot na pala sa madaling araw. She simply lost track of time. Nagring ang cellphone niya at may pagmamadaling inabot niya iyon para basahin ang reply ni Marvin. Pero nang masulyapan niya ang mukha ni Sammy ay nakita niyang todo simangot ito. Boundaries, friend. Boundaries. Daig niyo pang magjowa sa inaakto mong yan. Namaywang ito. May nangyari na ba sa inyo ulit? Wika pa ni Sammy. Umiling naman si Rachel. Puro lunch, dinner, movies at tambay-tambay lang ang pinagkakaabalahan nila ni Marvin lately. Iyon mismo ang sinabi niya kay Sammy. Very open silang magkakaibigan sa isa't isa, kaya walang kaso sa kanya ang mga ganoong usapan. Parang tila lalo itong nadismaya. Itulog mo na yan, Rachel. Ang labo ng setup nyo. Pati yata ikaw naguguluhan na.
Wika pa nito. Panayang sulyap ni Marvin kay Irene. Nagbalik na ang babae sa office mula sa mahaba-haba rin nitong leave at may ilang sorpresa na hatid ang pagbabalik nito. Isa na roon ang realization niya na hindi na siya halos affected sa kung ano man ang nangyari sa kanila dati. On Irene's end, baka nga hindi nito masyadong alam na nasaktan siya ng husto. Pero ang mas malaking sorpresa ay ang itsura ni Irene nang bumalik. Maputla ito at namayat. Para ring tuliro at may malalim na iniisip. Kaya nga panay ang sulyap ng binata rito. Worried siya. Hindi bilang former hopeful na maging boyfriend nito kundi bilang isang colleague. Habang umuusad ang oras ay lalong nagiging kapansin-pansin ang mga pagbabago kay Irene. Nang dalawa na silang naiwan sa office dahil pareho silang nag-overtime, ay hindi na siya nakatiis na hindi ito tanungin. Nilapitan niya ito. Okay ka lang ba? Irene looked up from her PC monitor. At sa kung anong dahilan ay bigla na lang itong umiyak. Sa pagitan ng paghikbi nito ay nalaman din agad niya ang dahilan. I'm pregnant kay Chris. Umiiyak na wika ng babae. Kumuha siya ng tissue sa desk ni Blake na laging may stock niyon at iniabot kay Irene. Hindi siya umimik dahil alam niyang may kasunod pa ang sasabihin nito. Pinakiramdaman din niya ang sarili. Wala siyang nararamdamang inappropriate na emotion. Walang bitterness o inis o panghihinayang. Medyo worried lang talaga siya at bahagyang nasorpresa rin siguro. Hindi niya pwedeng panagutan kasi may anak na siya. Sabi pa ni Irene. Asawa at anak? Iyon ang mas ikinagulat ni Marvin. He didn't know that. Akala niya ay single lang si Chris dahil parang bata pa ito para magkapamilya. Lalo't graduating pa lang ito ng college. Kaya naman pala hindi niya na ito nakikita sa opisina. May tinatakbuhan palang responsibilidad. Akala niya ay kasama lang ni Irene na nagbakasyon sa kung saan o kung hindi man ay natapos na ang internship. Nakaramdam siya lalo ng awa para sa babae. It must have been difficult for her. Hindi pala bakasyon ang inatupag nito, kundi sama ng loob at problema. Anong plano mo? Maingat niyang tanong. Pinunasan nito ng tissue ang mga pisngi at ilalim ng mga mata. Raise the kid on my own, I guess. I'm sure magiging mabuti kang nanay. Encourage niya. Ewan. She gave him a watery smile. Pero susubukan ko. Well, kung may kailangan ka, just let me know. Bukal talaga sa loob niyang tulungan ito. Not because he was attracted to her, but because she was somebody who could use all the help she could. Lalong lumawak ang ngiti ni Irene. Thank you, Marvin. You're very kind and I'm sorry about... Hindi na nito tinuloy ang sasabihin dahil hindi na rin kailangan. Alam na niya ang insidenteng tinutukoy nito. He smiled. Okay lang, tapos na yun. Saka at least alam mo na ngayon ang pangalan ko. Nagkatunog ang ngiti nito. I'm sorry about that too. I realized my mistake later on. Nahiya na lang akong mag-apologize. Saglit siya nitong pinagmasdan. You're a good man, Marvin, and you've changed a lot too. You seem happier? I am, sagot niya. And he realized he was telling the truth. Mas masaya nga siya ngayon, kahit medyo magulo at komplikado ang buhay niya, okay lang. Mas gusto niya naman ang komplikado at medyo magulong buhay na kasama si Rachel, kaysa sa maayos at peaceful na buhay na wala ito. Looking at Irene at that very moment, and not feeling attracted to her at all made him realize one more thing. He'd fallen for someone else. Walang iba kundi kay Rachel. Tinaasan ng kilay ni Rachel ang pag-register ng pangalan ni Nico sa cellphone niya. Hindi iyon ang unang beses na tinawagan siya ng ex-boyfriend nitong mga nakaraang araw. Kaya nga may rason siya para taasan ito ng kilay. Hindi niya alam kung bakit ito tumatawag dahil hindi niya naman sinasagot ang mga tawag nito. Para saan pa? Nakipaghiwalay na ito sa kanya. Hindi pa nga sinagot ang mga tawag at text messages niya dati. Ni hindi ito nawala ng tuluyan. Visible pa rin ito sa mga lugar na pinupuntahan nila bilang couple dati. Kaya bakit pa siya makikipag-ugnayan dito? Isa pa ay hindi na nga ito halos sumasagi sa isip niya lately. Okupado na kasi ni Marvin ang utak niya. Ilang sandali pa ay tumigil na rin ang pag-ring ng sipi niya. Speaking of Marvin, kung biglang nagparamdam sa kanyang ex niya ay baliktad naman ang pinagagagawa ng binata lately. Isang beses lang siya nitong pinuntahan at saglit na saglit lang din.
Magpalitan man sila ng text ay hindi na kasing dalas ng dati. At di hamak na mas madalas pa siyang tawagan ni Miko kumpara dito. Gusto niyang mainis na ewan. Gusto niya ring magtanong na ewan. But it was not her place to feel upset or ask a lot of questions. Nagpasya na lamang siyang i-text ito para lang magparamdam. It took him a while to respond. At sinabi pa nitong sa paparating na weekend pa siya nito mapupuntahan. Hindi niya tuloy mapigilan ng sariling ma-upset muli. Miyerkules pa lang noon at ng mga sumunod na araw ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang tumunganga. Maghintay na magparamdam si Marvin at ma-upset. Dumating at lumipas ang boring Thursday, devastating Friday, paranoid Saturday hanggang sa gabi ng Linggo na dumating si Marvin sa bahay bago sumapit ang midnight, 11th hour ng weekend. Noon lang siya naisip na puntahan ito, parang pahabol lang. Parang nagubos na ito ng oras na ginagawang ibang bagay kasama ang ibang tao. At nang patapos na ang weekend ay sakalang nito naisip na oo nga pala, pupuntahan siya nito. Gusto niyang maghinanakit o magtampo man lang pero nang masilayan niya ang mukha ng binata matapos niyang buksan ang pinto, napuno lang ang puso niya ng relief. He came. At iyon ang importante. He came. Kahit pahabol lang at ilang minuto na lang ay matatapos na ang weekend na sinabi nito sa kanya. Nag-midnight snack sila at pagkatapos ay dumiretso na sa sala at nagkwentuhan ng ilang oras. At nagpaalam na din agad ang binata. Noong gabing iyon ay hindi dalawin ng antok si Rachel. Nakakaramdam na siya ng pag-iiba ng binata. Sigurado ka ba Marvin na okay lang? Nakakahiya na kasi. Nang sabihin iyon ni Irene kay Marvin ay tinawanan lang niya ito. Sinamahan niya kasi itong magpa-check up at ngayon ay nasa mall sila para bumili ng gamit ng baby. Nagtago na lang talaga si Chris at mukhang wala na itong balak na suportahan man lang ang bata. May friends man si Irene sa office ay tila preoccupied ang mga yon sa kani-kanilang issue sa buhay. Kaya hindi na rin maalalayan ng bagong dalagang ina. Nasa Canada naman ang pamilya ni Irene, so he decided to help her. Kung may libreng oras din siya ay sinasamahan niya ito sa ubi appointment at sa kung saan-saan pa. Niloloko na nga siya ni na Jonas at Blake para na raw siyang replacement daddy. Baka raw umaasa siya na kapag nanganak na si Rachel ay pwede niyang akuin ang responsibilidad at pakasalan ito. Tinawanan lang niya iyon. He was just helping out. Walang mali siya. And besides, there was Rachel. Kung may babaeng laman ng puso niya ay walang iba kundi si Rachel. Kahit pa lately ay parang may naiba sa dalaga. Maybe one of these days, they could go on a trip together. Siguro ay doon na rin niya ipagtatapat ang nararamdaman para sa dalaga. Buo na ang loob niya. Gusto na niyang magkaroon ng karapatan kay Rachel at gusto na rin niyang bigyan ng karapatan ito na pakialaman ng buhay niya bilang nobya. Napagpasyahan niyang ayaw na niyang patagalin pa ang magulong setup nila. Girlfriend at boyfriend, commitment, relationship. Those words mattered to him now more than ever. He wanted Rachel to belong to him and he wanted to belong to Rachel. Kaya bakit pa nila gagawing komplikadong setup, ang simpleng bagay lang naman dapat. Habang namimili si Irene sa enfant ay tumawag sa kanya si Rachel. Nangingiting sinagot niya yun. Nasaan ka? Iyon kaagad ang bungad ng dalaga sa kanya at ikinagulat niya yun. It was the very first time she asked him that. At sa tono pa na parang galit. Nasa mall, bakit? Nagtatakang balik tanong niya. Sinong kasama mo? Muli siyang nagulat sa tanong nitong yun. At ewan niya rin kung bakit hindi niya masabi ang totoo. Sila Jonas, bakit ba? Pupunta kasi ako sa spa, akala ko nasa office ka pa. Dadaanan sana kita. At hindi pa siya nakakasagot ay tinapos na ni Rachel ang tawag. Just like that. The call made him nervous. Lying made him nervous. Bakit ba kasi siya nagsinungaling? Wika niya sa sarili. Ramdam ni Rachel ang bahagyang panginginig ng kamay habang hinahanap sa phone book ng cellphone niya ang number ni Celine. Bakit ba kasi hindi niya iyon naiset sa speed dial? Medyo matagal bago niya yun nakita dahil maya't maya rin niyang sinusulyapan si Marvin at ang babaeng kasama nito sa butik. Nasa harap lang siya ng mga ito, nakakubli sa isang stall ng stuffed toys. Ang kapal ng mukha ni Marvin na magsinungaling. Bakit? Ano bang pakialam niya kung may kasama itong iba? He didn't have to lie about it. Tinawagan niya na si Celine. Kasama mo ba si Jonas? Lately ay alam niyang nagsisimula ng magkamabutihan ng dalawa at lagi na ring magkasama. Hindi na siya nagulat nang umoo ito.
Hindi na rin siya nagpaligoy-ligoy pa. Favor naman, pakwentuhin mo si Jonas tungkol sa itsura nung Irene. Yung office mate nilang type ni Marvin? Sumimple ka lang tapos text mo ko. Hindi na ito nagtanong kung bakit. Masyado na silang matagal na magkaibigan na alam na nito kung kailan mag-uusisa at kung kailan hindi. Matalim pa rin ang tingin niya sa dalawang kliyenteng laman ng Enfant Boutique habang hinihintay ang text ni Celine. At nang matanggap niya iyon ay natuklasan niyang tama pala ang hinala niya. Si Irene nga ang kasama ni Marvin. Sa sobrang pagka-upset niya ay hindi niya namalaya na may tumatawag na pala sa pangalan niya. Nakalapit na ang taong tumatawag sa kanya bago niya pa narinig ang boses nito. Rachel, kumusta ka na? It's been a while. Si Miko yun. And he was grinning broadly. Na para bang walang masamang namagitan sa kanila. Na parang hindi siya nito iniwan. Pero katakatakang wala na siyang halos makapang bitterness para sa dating nobyo. Indifference na lang. Parang wala na siyang pakialam kahit nasa harapan niya ito. What do you want? Diretsahang tanong niya. Wala siya sa mood makipagpalitan ng pleasantries. Ang maganda kay Miko, sa kabila ng sangkaterba nitong flaws, alam nito kung kailan ayaw niyang makarinig ng paligoy-ligoy na kalokohan. Parang hindi ito humihinga para mag-explain ng dire-diretso. I left you because Amanda said she was pregnant. Hindi na kita kinausap pa dahil baka hindi lang kita magawang hiwalayan. Siniguro ko rin na makikita mo kami at ng mga friends mo by coming to places we used to go to. I figured that seeing me a lot and hating me would help you move on. But? She prompted. Lahat naman ng ganoong kwento ay may but na kasunod. Parang nakalutang lang sa utak niyang explanation nito. Wala siyang pakialam kung magsisink in o hindi. But I can't forget you. I can't stop loving you. I want you back, Rachel. Taksil ka. Iyon lang ang nasabi ng dalaga. Sama rin ang lahat ng kalokohan nito. He cheated on her, toyed with her feelings, nambuntis pa nga ng iba. It was just one night. I was drunk at araw-araw kong pinagsisisihan yun. Akala ko tama lang na panagutan ko si Amanda para itama ang lahat. Pero mahal pa rin kita. So, I left Amanda and... Paano ang bata? I'd support the child pero hanggang doon na lang. Hindi na ito natapos magsalita dahil nasampal niya ito. Bigla na lang kasi siyang nakaramdam ng galit. Nagagalit siya dahil sa pagiging mahina nito sa lahat ng panluloko nito sa kanya. Sa hapong iyon ay hindi lang si Miko ang dahilan ng galit ni Rachel. Galit din siya kay Marvin, kay Irene at sa kanyang sarili. Pare, tara! Biglang sumulpot sa harap ni Marvin si Jonas at nagyaya. Pauwi na sila noon at nauna lang ito sa lobby para hintayin sila ni Blake. Sabay-sabay silang pupunta sa bahay nila Rachel. Siya para bisitahin ang babaeng itinatangi na. Ewan niya kung bakit mula noong tawagan siya 2 days ago ay hindi na ulit nagparamdam. At si Jonas para puntahan si Celine. Si Blake daw ay moral support lang dahil wala naman itong ibang gimmick o babaeng aatupagin. Dapat ay kahapon niya pa nakausap si Rachel, pero nang puntahan niya ito ay si Sammy ang nagbukas ng gate. At sinabi ng kaibigan ng dalaga na wala si Rachel doon. Hindi rin ito sumagot nang subukan niyang tawagan at hindi rin nagre-reply sa text niya. He was getting anxious. At heto si Jonas, mukhang may naiisip muling kalokohan kaya nagyayaya na naman kung saan. Wala siyang panahon para sa ganun. At iyon mismo ang sinabi niya rito. Look, pare, gusto ko lang puntahan si Rachel para kausapin. Kung ano man yan, it can wait. Pero imbis na sumagot ay hinila siya nito sa labas ng office nila. Nilampasan nila ang 2 pang offices, ang elevator, at bago pa lumiko sa Celine Spa ay huminto sila at sumilip-silip lang ito. Anong kalokohan to pare? Inip na tanong ni Marvin. Shh! Sumilip ka din. Tingnan mo kung sino yung kausap ni Sammy. Nawiwirduhan na ginawa ni Marvin ang sinabi nito. Kahit pa parang mas logical na pumasok na lang sila sa spa para hindi na pasilip-silip pa. At nagulat siya sa nakita. Nandoon ang ex ni Rachel. Sigurado siyang iyon ang lalaking sinapak niya sa resto bar dati. At nakaakbay ito kay Rachel habang walang kapalag-palag ang huli. He froze. Sila na ba ulit? Kaya ba bigla-bigla ay hindi na ito nag-abalang sagutin ang mga tawag at text niya? Ang bilis naman yata. He wanted to know what happened. He had to know. At papasugod na siya sa loob nang bigla siyang pigilan ni Jonas. Inakbayan siya nito at iginiya pabalik sa office sa kabila ng pagpupumiglas niya.
Pinagtitinginan sila ng ilang taong nadadaanan. I hate to break this with you pare, pero hindi ka pwedeng sumugod na lang basta. Bakit? I want an explanation. Oo nga, pero wala kang karapatan. She's not yours, dude. Daig niya pang sinuntok ng malakas sa sinabi nitong yun. Bakit pa nito ipinakita ang eksenang yun sa kanya kung wala rin pala siyang pwedeng gawin? Parang gusto niyang manghamon ng away noon at doon din mismo, sa kahit na sino. He was mad. Gusto niyang sumugod sa spa at sapakin ng ex ni Rachel, pero nagpigil siya. Kung ganon, bakit pinakita mo pa yun sa akin? So you would know it's time to stop. Ani Jonas. Saktong nakasalubong nila si Blake na mukhang nagtataka sa inaakto nila. So Jonas told the other man about Marvin's latest heartache.